Ito, sa nangyaring Quadcom hearing kagabi, ah, si Congressman Paduano, pinasight in contempt niya si retired General Wilkins Villanueva, ang PDEA Director, panahon ni PRRD. Okay. Salamat sa aking mga researchers, si Chris Torres, Eudora, and yung Bishop ng Evangelical Churches sa Caraga Region na nagpapadala sa akin ng mga videos. Ito, pakinggan natin ang talakayan. Congressman, Okay, I will give the floor to Chairman. okay, Congressman Paduano, you are recognized. Chairman, anyway, naunahan lang ako ni Chairman Akop. Kasi, General Wilkins, eto, last warning ko sa iyo sa nangyari, you're lying. Gusto mo i-cite ko na? Paano pa yung mukha mo eh? You're not respecting this committee. And I warn you, this will be the last. Kanina nang tinatanong kita, akala mo hindi kita babalikan? Now you admit that is all about your command responsibility. Well, in fact, magtuturuan na, aserto, dinideny mo. Of course, your words against the words of aserto. Now, eto si Jed. Did you really interrogate personally, Jed Pilapel? Yun nga, Mr. Chair, hindi ko kasi maalala na nakinausap ko siya. Basta ang alam ko, nasa opisina siya, Mr. Chair. Ayun And yung I don't lie, Mr. Chair. You're not lying, you lie. Just a few minutes ago. Sa harap ko, sinabi mo na that authority was delegated to your personnel. Yes, Nung Mr. Chair. tinanong ka ni Chairman ako, inamin mo. Question of command responsibility. Are you not lying? No, Mr. Chair. Also, Mr. Chairman, with that, I move to cite in contempt General Wilkins. Pasensyahan po tayo dito. In violation of Section C, Section 11, letter C, of our rules. Subo, Mr. Chairman. Pinagbigyan na kita. Yun pa ang sagot mo? There is a motion to cite in contempt General Wilkins Villanueva for violating Section 11, paragraph C, refusal to answer relevant questions from the committee. This was duly seconded. And do I hear any objections? Hearing none, the motion is approved. Gusto kasi nila sagutin mo ng tanong nila na naayon sa kanilang kagustuhan. Sumagot naman si General Villanueva. Yung grounds is refusal to answer relevant questions. Are you lying? No. Sumagot. Ang gusto nilang sagot, yes. Yun, cited in contempt. So, in the same hearing kahapon, ganun din, si Police Colonel Hector Grijaldo, cited in contempt din, dahil hindi nagpapakita. So, yun na. Ang dami na nilang cite in contempt. By the way, si General Wilkins Villanueva is a member of PME class of 1988. So, abangan natin ano ang reaksyon ng mga classmates niya, mista niya, kasi ang mga PMEers, lalo na yung magmimista, nagtutulungan yan sa hirap at ginawa. I think, ngayon, correct me if I'm wrong, ngayon pa
Ngayon pa lang mayroong retired general, PMAer, na nakulong, cited in contempt. Meron na ba noon? Wala akong malala. I think first time na mayroong PMA graduate, retired general na cited in contempt ng Kongreso. Ang tanong, inaabuso na ba ng Kongreso ang kanilang cite in contempt powers? Ayan, may napanood akong vlog ni Professor Malo Tiquia. Pinaliwanag niya ang tungkol niyan. Pakinggan natin. Nakita ng karamihan sa atin ano nangyari kay Attorney Lueca Lopez. Si Attorney Laika Lopez po ay Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Bakit po natin yun ang pag-uusapan? Kasi po, ang Kongreso, simula nang natayo ang Quad Committee at ang Committee on Good Government and Public Accountability, parati na po nagagamit ang contempt powers. Ang Quad po ay nakaka-12 contempt powers na, 12. samantalang ang Good Government and Public Accountability ay nakaka-5. Lahat po yan sa usapin ng Quad at sa 12, 5. usapin ng Good Government ay 17. tungkol sa mga Duterte. Kitang-kita naman po na persecution ang ginagawa. Pero himayin po natin, may karapatan po ang Kongreso, House of Representatives or Senate, para gamitin ang contempt powers nila. Yung pong contempt powers ay naaayon sa ating saligang batas dahil gusto ng Kongreso na makuha nila ang katotohanan. Ang contempt powers po ay nanggagaling sa kanilang implementing rules and regulation sa saligang batas, at yung IRR nila, yung implementing rules and regulations nila ay kailangan published. So pag hindi ho publish, may problema tayo. Pag paiba-iba yung amendments, kailangan rin po yung i-publish, no? So nakita natin nangyari 12 Quad Committee meetings, 12 contempt citations. Sa tinatawag pong good government, nakaka-7 na hearing, 5 ang contempt citation. At nakikita po natin iba't ibang dahilan. Meron yung refusal na tanggapin ang summons na walang valid reason. Meron po yung refusal na mag-take ng oath, no? Lalong-lalo na kung kayo'y kinumbida as witness. Meron po yung refusal to answer a relevant question. Pero yung pong refusal, nababalutan po yan ng right ng isang individual not to use certain things to put that individual into question. Karapatan ng isang tao. Meron rin pong contempt kung ayaw magsabit ng mga documents na sinabihan ng Kongreso. Meron po ngayon lumalabas yung disrespect, no? Towards a committee member or misbehavior during proceedings. At yung pong kalalaumbaga, yung pang-anim, yung undue interference. Ano ba yung undue interference, no? Sa proceedings, malaki pong lawak ng undue interference eh. Kay Attorney Lopez, sinight siya for undue interference kasi doon sa kabuuang testimonya niya ay parang hindi nakikisama. Kung titingnan po natin, si Attorney Lopez ay kinumbida bilang guest. Hindi po naka-attend dahil nagkaroon siya ng problema dahil ang kanyang member of the family ay nagkasakit at kailangan niyang pumunta sa Amerika. Yan po ay lahat pinaalam kay Chairman Chua. Okay? So nung umapir siya, siguro naman nakita natin lahat kung paano siya sumagot, kung paano niya ine-explain ang lahat. Saan po nagsimula? Nagsimula ang pagkaasar ng mga congressman doon sa prinesenta nilang sulat. Yung sulat po, ang date po noon ay 21 August 2024. Hindi po yung sulat sa committee nila. Yun ho ang sinusupress ng Kongreso. Yun ay sulat sa Committee on Appropriations na sinasabi, hindi pa naman tapos ang aming audit proceedings kahit may notice of disallowance kami, patapusin muna natin bago natin isubmit yung mga bagay-bagay tungkol sa confidential fund.